Saan kaya magandang maghanap ng trabaho? Kung ikaw ay isang OFW at naghahanap ng opportunity abroad, alamin ang sagot dito. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang world coach. Today, pag-usapan natin ang mga best countries na pwede kayong magtrabaho, ideal sa mga Pinoy. So, what makes an ideal work environment muna? Ang una, syempre, sahod. Di ba? Sapat ba kikitain natin sa pangailangan ng pamilya? Pangalawa, work-life balance. Hindi yung sobrang stressful lang sa trabaho. Number 3, job security at syempre, benefits, health insurance, vacation leaves. At syempre, pang-apat, safe environment. Yung maganda ba at security at cost of living ay mababa. So, ito po para sa mga taong interesado po. Una, tignan natin ang Canada. Bakit maganda? Malaki ang sahod, mataas ang respeto ng sa mga manggagawa. Diba? Marami ding demand sa healthcare, skilled trades at IT. Ang maganda pa, pwede kang mag-apply for permanent residency at may dadala mo yung buong pamilya mo. Australia, kilala rin sa mataas na sweldo, maganda rin work-life balance, no? As a matter of fact, meron silang mga 4-day work week. At in demand din mga nurses, engineers, construction workers. Madali rin mag-transition dahil English-speaking ang bansang ito. Pangatlo, New Zealand. Ay grabe, perfect na perfect to sa mga talagang naghanap na talagang tahimik na lugar, maraming oportunidad, agriculture, tourism, healthcare professionals, at saka yung work-life balance din. May 4 days work day rin po sila. At UAE naman, ito naman, mataas ang sahod, tax-free. In demand ng mga Pinoy dito, sa matter of fact, pumunta ka na UAE, parang feeling ko ang dami nang Pinoy doon. Di ba? Hospitality, construction, administrative na trabaho. Ideal yan sa mga gusto talaga makapag-ipon ng mabilis at makakita ng maraming Pilipino. At isa pa, dito naman sa Asian countries na hindi naman malayo, Singapore, malapit sa Pilipinas, at syempre madaling makabisit sa pamilya, develop na rin po ang bansa at marami pong opening sa tech, finance jobs ang available. Japan naman, kung skilled worker ka, malaki rin ang demand nito, lalo na kung caregiving, engineering, manufacturing, maganda rin ang kultura. Pero ang disadvantage lang sa Japan ay syempre, hindi siya English-speaking country. Kailangan marunong ka at matuto ka ng Nihongo. So, ito yung tips ko na sa inyo. No? Final tips kung bago kayo talagang lumipat or let's say consider, evaluate nyo muna saan ba ang iyong skills na babagay. Number 2, check mo muna kahit mataas ang sahod, kaya mo ba yung cost of living? Diba? Baka mataas na masyado yung upa, pagkain at lahat, hindi ba pa? Research din ang visa requirement. Madali ba mag-apply? May mga placement fees ba? At syempre, tignan natin ang long-term goals. Gusto mo bang maging resident sa bansang yan? Gusto mo bang mag-settle permanently? So, ang paghahanap ng trabaho abroad ay hindi lang tungkol sa pera. Iisipin natin, seguridad, oportunidad, kalidad ng buhay. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.